Paglibing sa aking ninong. Paalam, ninong. No more pain. Alam ko gustong gusto mo na talaga pumunta sa ating mahal na Panginoon sa taas. Kaya yan. Paalam na po. Mamimiss ka namin. Yan po ang kanyang asawa, yung naka-blue na mas manugang. Ito yung mga anak. Kami mga inaanak. Yan yung mga kapatid niya. Dalawa niyang kapatid. Yan mga anak niya, apo niya, nakahalera sa tabi. Ito po ang kanyang asawa, naka-mas na blue. Paalam na, ninong. Alam ko matagal mo nang gusto dahil hirap na hirap ka na sa iyong sakit. So, yan. Masaya ka na. Andyan ka na. Wala nang mararamdaman na sakit. Labas na po ang bulaklak. Ito po ang kanyang apo sa tuhod, yung baby, pretty baby girl. Yan, lalabas na po ang kabaong ni Ninong. Bye-bye, Ninong. Sobra ka namin mamimiss. Pero naawa na rin kami pag ikaw ay nahihirapan sa iyong karamdaman. Kaya gustong gusto mo na kaming iwan. Gusto mo nang wala ka ng sakit na mararamdaman. Po, naipasok na po sa sasakyan ang kabaong ni Ninong. Susunod na kami pupunta ng simbahan na. Dami na ipaglibing, marami kasing nagmamahal sa kanya. Mga kamag-anak galing pa sa Marikina. Yan po ang lagayan ng kabaong. Ito po ang simbahan ng Aglipay. Since ibang religion sila, dinaan lang po sa loob ng simbahan. Tapos dadalhin na po sa sementeryo. Born again po kasi sila. Pero ang ninong ko ay Aglipayano. Pero yun na lang ang napagkasunduan na idadaan na lang po sa may simbahan ng Aglipay. Alis na po. Pupunta na tayo sa sementeryo. Yan sa unahan yung mga anak niya. 3 po ang kanyang anak. At 3 apo. O bali, 6 pala ang kanyang apo. At 1 apo sa tuhod. Ito na po. Dito isusuot po ang kabaong ng ninong. Nandito kami nakatambay. Yan po ang aking mister at ang aming kuya tito. Yan po naman ang libingan ng aking biyenan. Ito naman po ang mga tita ko, Tita Pel, Tito Oji. Yan ang mister ko. Tina ang buhok. Yan libingan ng aking biyenan na lalaki. Lagi namin minsan dinadalaw din. Yan din na yan, picture ng ninong ko, yung nakadilaw. Siya po yung namatay. Sa edad na 85 years old. Okay na po sa edad na yon. Mabuti nga tayo kung aabot pa sa ganong edad.
pasalamat tayo. Kalimitan ngayon, mga bata pa, nawawala na. Kaya pag abot tayo sa edad na ganyan, 85, malaking pasalamat. Laki ng bonus binigay sa atin ni Lord. Yan po ang aking bayaw. Tsaka hipag at pamangkin yung dumaan kanina. Yan na po St. Gregory nagdala ng bulaklak. Yan po ang aking hipag. Ayan na po ang kabaong. Hindi na po kasi kami sumama doon sa tinatawag nilang iyakan. Doon kasi binubuksan ulit huling silip ng mga kamag-anak o mahal sa buhay. Yan, susuot na po ang kabaong ni Ninong. Sobrang init pa naman. Ito na lang hindi umulan. Nakisama ang ulan. Kulimlim, nagluluksa din ang panahon. Makulimlim siya. Yan po, yung maliit na baby, ang apo ng ninong ko sa tuhod. Cutie baby. Hindi na po ako lumapit doon sa libingan ng ninong. Dito lang kami sa malayo kasi sobrang sikip at mainit na. Biglang uminit. Kanina makulimlim at kala namin uulan. Buti na lang hindi umulan. Pagdating dito, uminit naman. Dito na po kami nakatambay sa libingan naman ng aming mga tita. Yan, naipasok na po ang kabaong ng ninong. Sasarahan na. Lalagay na ng bulaklak ang kanyang mga apo. Yan ang Tito Oji namin at Tita Pel, magkapatid po sila. Yan po tayo. Tatago ako sa likod ng aking asawa. Yan.
Uwian na. Sinasarahan na po ang aming ninong. Uwi na po kami. Yan, nandito na po kami ulit sa bahay. Kakainan na. Ilan na yung cellphone mo? Yan, pinakain na muna dito sa bahay. Yung mga nakipaglibing, dito na rin kami kumain. Yan po ang aking mister. Nagutom na ako, hindi ako makakakain. Kasi wala pang ulam. Puro baboy kasi ang ulam. Hindi po ako nakain ng baboy. At ako yan, ang cutie baby, Pocho. Naglalandi na naman ng tubig. Yan. Pretty baby. Pretty baby. Ka-cute. Yun, nilalandi niya yung tubig. Sinisipa-sipa. Tinatadyak-tadyakan hanggang sa mabasa ang kanyang paa. Yan po ay aking apo. Apo sa pamangkin. Ito naman po ang mga balo. Kukwentuhan sila. Yan, puro balong biyenan ko ang isa. Tapos ninang ko yung isa. Nanay lolit ko yung isa. Pinsan nila tong isa. Puro balo yan. Puwera sa nakaitim. Ay kasin namin. Pero yung mga nakaputi na apat. Yan yung mga balo na. Bakit kaya puro lalaki ang nauuna? Mas mahaba ang buhay ng babae. Kwentuhan sila. Kahit may kalungkutan, tinadaan na lang sa tawanan para hindi na maisip ang problema. Kahit pa paano si Ninang masaya na din siya. Dahil pag nandyan si Ninong na may sakit, naaawa lang siya. Kaya okay na sa kanya ang pumanaw si Ninong. Wala na raw sakit na mararamdaman. Happy silang apat. Kukwentuhan. Kasi ang aking biyenan medyo nakakalimot na. Kaya pinagtatawanan nila. Kasi hindi niya matandaan mga pangalan nila. Yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye bye and God bless everyone.